Hey guys, it's me, Chester Jan behind the Brook. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, tayo ay mag-unboxing ng aking panibagong MTB frame. Narinig nyo naman, mountain bike frame, hindi siya picture frame. Siyempre, na-explain ko lang, hindi lahat ng viewers natin is may alam sa pagbabike. Mountain bike frame, carbon Lodi. Ang dami ko nang sinabi. So, without further ado, let's get started. So, ito nga guys, yung box. Yan. Hindi ata kita sa video. Yan. Ito yung box. Iba na yung itsura niya guys. Hindi na sa kulay brown, dirty brown. Kakakuha ko lang to kanina sa bodega namin. Tapos pagpasok ko dun sa bodega namin guys, grabe. Ang daming alikabok sa mga sapot. Pagpasok ka agad yung mukha ko. Inanuhan na kaagad ng sapot. Yan guys, ito yung frame. Nakikita nyo naman, bevel frame. Biglang unboxing dahil umuulan ngayon, hindi makapag-bike. Yan, unbox na ito. Yan. Simulan na natin guys. Yan. Ito yung pinaka-box niya. Bakit may mga langgam? Kanina talaga guys, sobrang dumi nitong box na to. Pinunasan ko lang. Last year, bali parang October ata, nabili ko tong frame, tapos ngayon ko lang bubuksan ulit. Yan. Yung plastic niya guys, yan. Naka bubble wrap. Tapos, yung box niya, mga headset. Yan. Andito na din yung bearing niya, tapos seat clamp. Pwede mawawala yung axle niya sa likod. Yan. True axle guys. Tapos, meron din kasama itong mga ganito. Hindi ko alam tawag dito, nakalimutan ko na. Bubble wrap pa siya. Carbon Lodi guys. Tapos, ito yung nabili kong rim. Teternohan natin ng ganito. Pang XC setup. Dalawa yan. DT Swiss 391 29er. Nalilay natin dito sa gilid. Tapos, mabalik tayo dito sa frame guys. Biglang ang unboxing talaga yun. Tanggalin natin itong bubble wrap. Kailangan natin gamitan ng gold tape. Dahil scotch tape siya. Dahan-dahan lang baka masugatan tayo. Yan. Patanggalin natin yung scotch tape. So, dahan-dahan lang guys. Hulaan nyo anong frame to, hindi porket devil na yung nakalagay dun sa sa box na is devil na din yung yung frame. Yan. Balot na balot guys. So excited. Yan. Excited na ako ma-assemble to. Sana mapagawa ko kagad, mapa-assemble ko kagad. Sana natin balik na balik para surprise talaga. Last year ko pa ito na-open eh, siyempre, di ba? Di ba pa rin ngayon? Kaya safe na safe yung yung frame. Pag carbon talaga kailangan naka-bubble wrap. Yan na guys, unplasticking. Yun na, wala na, nakita na yung kulay. Dahan-dahan lang. Excited ko dyan. Yeah! Ayun. Wala natanggal. Ito na guys. Ito yan. Dahan lang, baka magasgasan yung frame natin. Dami kasing plastic eh. Dami na balot na balot eh. Yan. Ang ganda! Diba?
tatanggalan natin. Ito na yung itsura niya. Blue na blue. Yan. O diba, hindi ako mahilig sa sa blue. Tapos yung gunting ko, diba, kulay blue din. Kaya hindi masyadong halata na mahilig ako sa blue. Yan. Ito yung napili kong kulay, guys. Yan. Namasaan mo. I-zoom natin. Lapit kita ba? Ito yung harapan niya, guys. Yan. Yung harapan. Ayaw ata mag-focus. Bale, itong frame na to is Devel Meta V2. Yan. Tapos, yung dito niya sa harapan, head tube, is tapered. Yan. Tapered na siya. Tapos sa likod, through axle, boost type. May nalaman ako, guys, pag boost yung frame, yung sa likod, di ba? Pwede rin pala dito sa Ford na is kahit non-boost, depende pa rin. Pero mas maganda kung i-boost nila. Dito nakalagay is ito sa gilid. Ito ba? Meta. Dito. Tapos yung pinaka-brand niya dito, Devel. Ibig sabihin nun, development, hindi sa devil. Development, ibig sabihin ng devil. May natutunan na naman kayo. Tapos dito, guys, yan. Sa niya, dito sa mismo lagay ng bottom bracket na is nasa tawag doon, hindi sa thread, press fit. Yan. BB19 dito, BB19. Tapos meron siya dito sa lagayan na dalawang tubigan dito sa may mismong tube, pataas na seat clamp tuloy, seat basta dito sa may seat. Tapos dito may lagayan din ng tubig, dalawa, pwede mong plug yan. Nung una, guys, nakita ko to, sabi ko, ang ganda, as in parang 2022 ata, 2023 ni-release yung Meta V2. Yan. As in nakita ko to talaga, sabi ko lang, nung nakita ko to, naisip ko, sabi ko parang ginawa tong frame na to para talaga sa akin. Kaso nga lang, nag-inquire ako, nalaman ko 35,000 isang ganito, guys, ganito carbon. 35,000, nagulat ako. Yung iba pa nga eh, pag may nakita akong bike shop pinupuntahan ko, umaabot din ng 37,000, 37,500. Iba-iba sila ng presyo eh. Ito nakuha ko lang to sa mura, pero nasa 30 plus pa rin. Pero kaya nung nalaman ko na bumaba siya, eh anong taon na ngayon? 2025 na. Ang ingay ng manok. Eh anong taon na ngayon? 2025 na. Siyempre bumaba na siya. Kaya nakuha ko ng 30 plus. Secret na yun, guys. Excited na ako mabuo. Sana nagustuhan nyo, guys. Bali ang nakuha kong frame is 29er tapos medium. Ang ingay ng manok, guys. I am so excited. Sana this month, month na ba yung July, sana ngayong July is makuha ko na tong frame ko. So yun lang, guys, sana nagustuhan nyo ang aking unboxing. Pasensya na kayo sa mga manok, alaga namin yung please. Sana nagustuhan nyo ang aking unboxing. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayo maging updated sa aking YouTube channel saka sa aking page na Biyahe ni Group. Shoutout sa aking team Biyahe ni Group, TBNB. Meron kaming ilalabas na jersey, black and white. Sana supportahan nyo yun. At baka soon, try natin mag-vlog. Baka masyadong matagal na eh. Hindi na ako nakapag-vlog. So, magbabalik tayo, guys. So, that's it, guys. Bye-bye. I'll see you guys soon. Thank you, guys. Bye-bye. Ang advantage kasi pag magaan yung bike, lalo na pag naka-carbon ka, is dagdag sa speed. Diba? Kaya naisipan ko din na mag-carbon talaga. Yung timbang pala nito, guys, nasa 1.2 or 3 ganun. Nakalimutan ko na yung pinaka-exacto, pero nasa 1.2 kilogram lang siya. Ganda ng pagkakas. Ginawa
ewan talaga para sa akin eh, no?